bumagsak ang ekonomiya, paano namin mapapakain? Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. You are lying! You are lying! As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Inyong ngunit ipa. Hearing none. Sigurado. You are cited in Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Opo, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe din sa ating channel, mga kababayan, huwag nyo na pong ipagkakait yan. Ano po? Opo, at huwag nyo po kakalimutan lagi na mag-like at mag-share. Opo, sa lahat po ng mga videos natin, sa lahat ng mga contents natin, mga kababayan, ano po, bilang suporta dito sa patuloy na pagdami natin sa channel na to, mga kababayan. Opo, ha? Eto na nga, mga kababayan, nako ba to, nilaglag na ni Digong. Diba, mga kababayan, kaya alam nyo, hirap na hirap si Digong dito, si Bato rito. Oo, napakahirap niyang ipagtanggol yung sarili niya ngayon. Pero mo mismong si Digong, itinuro ka na parte ka. O kasabwat, kasapakat o membro nga nung death squad na tinuturo ni Bato at iba pa na mamatay tao. So paano ngayon lulusutan nito ni Bato? Tingin ko kakamot na lang ng ulo. Ha, mga kababayan? O, panoorin nga natin isa pa. O, pasok! Asa na? O. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Oh, ikaw pala eh. Dapat pala ikaw ang imbestigahan eh. Dapat lang ito, mga kababayan, dumalo ito sa Quad Committee. Bakit? Kasi tinuro na ni Digong, nilaglag niya na. Alam niyo, dapat hindi naman sasabihin niya ni Digong eh, no? Dapat hindi niya yan sinasabi. Eh kaso, nadulas yata. Na hindi nila alam na malaking epekto yan para sa investigasyon dito nga sa mga namatay nung panahon ni Digong. So paano ngayon ito? Mga kababayan, magturuan kayo. Turuan silang dalawa, oo. Sabihin ni Bato, hindi, sumunod lang ako sa'yo. Sabihin ni Digong, ay hindi naman yan yung inutos ko. Ang sabi ko, pag nanlaban, tsaka nyo patayin. Kaso parang iba na, iba na yung nangyayari ngayon, mga kababayan eh. Mali yung pagkakaunawa nila sa sinasabi ni Digong. Kasi yung mga sinasabi naman ni Digong talaga, ganun. Ilang beses na natin pinalabas dito yan, di ba? Iba-iba talaga yung sinasabi niya. Anyway, sige, tuloy natin. Bakit si Bato? Yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. You are lying! Sinungaling ka pala, Digong. Ayan sabi niya you are lying. Laging ganun eh, no? Hindi ba kayo nagtaka? Nung sa Senado, hindi kinontempt ni Bato si Digonyo. Siyempre magkakampi yan. Paano niya i-contempt yan? Wala. Kung iba-iba lang yon, nagmumura pa. Di ba? Wala naman tayong ibang narinig kay Digonyo kundi magmura na magmura at ituro siya. Di ba? Kaya yun, mga kababayan, sige, tuloy mo. Pasarin natin to. You are lying! Oo daw. Sinungaling ka daw, Digong. Buti pa si Bato, Lying. Sinungaling. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Kita nyo yung itsura ni Bato? Kapag hindi niya kakampi yung nasa Senado, yayariin ka nito, sigurado, iko-contempt ka nito, makukulong ka nga doon sa Senado. Diba, mga kababayan, ganyan ang style niyan, si Bato. Hearing none. Tapos, kita nyo, may paturo-turo pa. Akala mo talaga, may tira. Pero Bato, mukhang mahina ka.
kasi binanatang ka nung tiyuhin nung batang namatay nung panahon ng war on drugs nyo. Diba? Ito. Ano ba to? Panoorin mo. Buro lang aking pamangkin. Naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. Nako. At Panahon ni, ni Bato. Sinungaling ka daw, Bato. noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Nako. Ang sabi po, ano ba to? Napa-atras si Gago. Gawin no? Pogi mo sige Bato, tuloy natin. doon sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums. Saka, Kita niyo yung pagmumukha ni Bato. Kala mo, demonyo. Nanlilisik na yung mata niya habang minomostra niya yung naagnas daw na gums at mga ngipin ng mga adik. Ang basihan ni Bato, kapag kawala ka ng ngipin, adik ka. Sige, tuloy. kagamit ng droga, user yung tatay. Wow! I'm so smart! Yun ang sabi sa akin. Ang talino mo raw. Ang talino ni Bato, no? Sige, tuloy. Yun yung sinabi sa'yo? Ano? Ng pulis, what can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. Tunaw na tunaw yung panga at ang ngipin. Kaya, ibig sabihin daw nun, adik yun. Kawawa naman yung kapitbahay namin. Nako, parang yun yung ganun yung tinutukoy ni Bato. Pero hindi naman lumalabas ng bahay yun. Minsan ko lang makita pag nagwawalis yun. Ano yun? Ibig bang sabihin ba to? Adik yun? Teka muna, Bato. Mukhang napakababaw ng iyong ng iyong ebidensya para masabi mong adik ang isang tao. Kaya alam mo ba to? Marami nang nagagalit sa iyo. Dahil sabi nila hindi daw pang senador ang kaalaman mo. Bagkus, dapat daw nandudong ka lang sa barangay nyo. Pasok. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. Nagtatawa ng tuloy Tunaw na tunaw yung ngipin. Tunaw na tunaw daw ngipin. So natutunaw pala yung ngipin, ano? Talaga ba? Natutunaw? Malay mo naman kung mahilig lang sa matatamis yun. At mga candy na matitigas at puro asukal. Diba? Nakakasira ng ngipin yung Bato. Ikaw talaga, Yung buhok mo nga, hindi nila pinapansin eh. Diba? Ano nangyari sa buhok mo? Bakit naubos, Bato? Baka kung ano nangyari dyan, Hindi ka naman nagbabato. Tanong ko lang naman. Baka mamaya maging basihan din yung pagkaubos mo ng buhok mo. Diba? Tuloy. User yan, sir. You serious? Yeah. It's rewind time. Kita nyo. Kasi yun talaga yung basihan nito. Basta walang ipin. Basta walang ipin at tunaw ang panga. Adikto. Para kay Bato. Bato, ulitin mo nga. Kita nyo ibang okasyon to. Nung panahon pa neto na PNP chip ito. Biruin nyo nagkaroon tayo ng PNP chip na tulad neto. Alamat to. Alamat no? Tuloy. Nakikita ko lahat. Dispatcher, tricycle driver. Lahat ng mga tao na nasa kalsada, halos lahat na nakikita ko. Habal-habal driver. Yung mukha, natutunaw na yung gums, natutunaw na yung ngipin. Ganun Kita nyo mga kababayan? Talagang noon pa pala, kailangan merong moisture yan. Kailangan pipisilin pa niya yung mukha niya para humaba ang nguso niyan. Diba?
Ganun si Bato kapag ka nag-i-explica para maintindihan nyo. Pero teka muna, mukhang hindi ko makuha na kailangan ang maging basihan, wala kang ipin at tunaw ang iyong mga panga para masabi natin na siguradong adik talaga. Pero kay Bato, yun yung basihan niya. Diba? Matuloy Bato. Sabi ko, kadaming adik nitong lugar na ito. Ako po, oh, ayan yung mga bungal. Oh. Ayan yung mga bungal, oh, mga adik Bato. Biruin mo, pinangalanan niya yung mga habal-habal trucks, taxi driver, kargador at mga tao na nasa kalsada. Nako, mga wala daw ipin at mga mga lusaw ang mga panga. Diyos ko, diskriminasyon yan ha. Baka hindi naiintindihan ni Bato. Maraming mga taong hirap sa buhay at hindi man lang mapagpagawa ng pustiso. Bato, kung ako sa'yo, dapat naging programa mo. Lahat ng mga bungal sa Pilipinas, bibigyan mo ng pustiso. Para nang sa ganun, hindi maging adik sa paningin mo. Diba? I just hope this body can be enlightened. Dahil Ano, wag mo na isipin sasabihin mo. Kasi wala rin namang kwenta to lang dating. Lahat ng maririnig namin sa'yo. that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Puta ba to? Ayan, oh, palakpakan. Bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, Ginoong Tagapangulo. Oo, di daw naging grabe, no? Di daw ng laban. O, paano yan, Bato? Paano yan? Paano ngayon ito sasagutin ninyo na hindi naman pala ng laban tong mga taong to na pinagkamalan ninyo na mga gumagamit ng bato? Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po lagi nagpapaalalang. Mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. At huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, mag-share at mag-subscribe bago po tayo maghiwa-hiwalay. Bye-bye po!